So, good afternoon to all of you. My topic is all about criticisms and limitations of Piaget's theory. So, first we have clinical theoretical approach. Critics have said that instead of asking children what they thought about a certain situation, he should have just observed what they will do. So, ang ibig sabihin nito is dapat yung mga bata is instead na tinatanong niya ng mga different questions kung ng iba't ibang tanong paano nila sagutan isang certain situation is that dapat hinayaan niya nga kumbaga inobserve niya yung mga bata kung paano yung kanilang gagawin sa certain situation para mas makita mo kung paano talaga sila mag-isip o gumawa ng mga sagot sa certain situation or mga katanungan. Next is wave bias approach. So he had some ethical and bias problems as he studied his own children who could have been answering his questions in a way they thought he wanted them to. So, dito sa bias approaching, ang naging one of the naging problema dito is in-study niya yung kanyang sariling mga anak. So, masasabing yung point of view lang dito is nakafocus yung kanyang theory is nakafocus sa kanyang mga anak. So, for example, sa ibang mga bata, maaring yung isang bata is yung binigay niyang mga katanungan sa kanyang mga anak is yung ibang mga bata is mas magaling silang sumagot dun sa kanyang mga anak. Kasi nga magkakaiba naman kung paano lumaki yung mga bata. So, maaring yung ibang bata is mas matalino sa iba ring mga bata. Sa certain situation o mga questions na kanilang maaring sagutan. So next we have overestimating adolescents' abstract moral thinking. Piaget's theory suggests that adolescents in the formal operational stage can think about abstract moral concepts like justice and equality. However, not all adolescents or adults consistently apply this level of moral reasoning in every situation. So sinasabi dito na ang isang adult person, let's say from ages 18 and above is meron na silang or alam nila yung sinasabi nating moral concepts like justice and equality. However, hindi nila ito na i-apply sa kanilang everyday life. For example, yung isang adult is marunong niyang igalang yung kanyang mga parents or marunong siyang tumulong. While the other person naman is maaring binabastos niya or sinasawalang bahala niya yung kanilang mga magulang. Next naman is we've underestimating younger children's morality. Piaget may have underestimated younger children's moral understanding. Studies suggest that even young children can show empathy, fairness, and understanding of intentions in simple ways, which Piaget's stage do not fully account for. So sinasabi dito na ang isang bata o isang children is marunong na siyang gumalang sa let's say meron na siyang moral development or meron siyang morality or yung paggalang sa mga let's say mga parents. So yung isang bata is for example marunong siyang sumagot ng po at opo sa kanyang mga magulang and marunong din niyang igalang yung kanyang mga magulang, which is according to Piaget, sinasabi niya dito na hindi kaya ng isang bata na gawin ang mga simple moral actions which is here Piaget stages do not fully account for. So, yun yung according kay John Piaget na hindi kayang gawin ng isang batang o magkaroon ng moral development ang isang bata. So, last is we have neglecting cultural and social influences. Piaget's theory assumes a universal path of moral development.
largely independent of culture. However, different cultures can have different values which influence how children understand right and wrong. Social interactions like discussion with parents and peers can also shape moral understanding more than Piaget's emphasize. So sinasabi dito na according to John Piaget, there is a universal path of moral development. Kumbaga pare-parehas yung moral development ng mga bata. Kumbaga ine-exclude niya dito yung culture ng bawat individual o bawat bata, which is there is a great there is a great impact of cultures on how the children understand right and wrong. So for example, sa isang bata sa kanilang pamilya is when they talk together or when they are having a communication to each other, maaring malakas or pasigaw yung kanilang pakikipag-usap sa kanilang mga parents, which is yung kanilang ganong klaseng pakikipag-usap is maaring kumbaga nakakabastos ang pagtingin ng mga tao sa ibang kultura. Maaring bastos yun sa other cultures. Or pwede ring yung bata is marunong gumamit ng tita or tito sa kanilang pakikipag-usap, while sa other cultures naman is maring pag nakikipag-usap sila is direct to the point na sila kung ano yung gusto nilang sabihin. So yung mga ganong social interactions is nalalaman ng bata kung ano ba yung nade-develop yung moral development ng isang bata kung paano ba yung what is right and wrong. So yun yung mga isa sa example kung paano nakaka-apekto yung culture and social influences sa moral development ng isang bata. So that's all. Thank you.